Hello mga karekrod! Alam niyo ba na may mga bago na namang batas o patakaran sa Saudi Arabia? Ito ay mga pagbabago sa batas sa Saudi Arabia na kailangan ninyong malaman, lalong-lalo na kung ikaw ay isang OFW sa Saudi Arabia. Kaya kung nais mong malaman ng mga bagong rules o batas sa Saudi, panoorin lamang ang kabuuan ng bidyong ito. Kabayan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-hit lang po ang like, subscribe, at ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ang mga sumusunod. Ano ang batas at bakit kailangan may batas? Mga benepisyo kapag may batas, batas sa Saudi Arabia, mga bagong batas sa Saudi Arabia. Una sa lahat, pag-usapan muna natin kung ano ang batas at kahalagahan nito. Ano nga ba ang batas at bakit kailangan may batas? Ang batas ay katulad ng rulebook ng lipunan o society. Ito ay isang set of guidelines ng mga patakaran at mga gabay na nagsasabi sa atin kung paano tayo dapat kumilos, makipag-ugnayan at lutasin ang mga alitan sa ating komunidad. Ang mga patakaran na ito ay hindi optional. Sila ay dapat sundin at may mga kahihinatnan kung hindi ito susundin. May iba't ibang anyo ang mga batas, mula sa mga isinulat na batas na ipinasa ng pamahalaan hanggang sa hindi isinulat na kaugalian at tradisyon. Tinatalakay nila ang iba't ibang mga usapin, mula sa mga gawain na tinuturing na krimen, kung paano gumagana ang mga kasunduan at kung paano natin pinangangalagaan ang ating ari-arian. Ang batas ay hindi lamang tungkol sa mga hukuman at mga nagmumungkahi ng batas. Ito ay parte ng ating pang-araw-araw na buhay. Ito ang nagdidikta kung paano tayo magmamaneho sa mga kalsada, kung paano tayo makikipagkasunduan sa iba, at kahit paano natin ipinapangalaga ang ating mga idea at likha. Kasabay ng pag-unlad ng lipunan, ang pagbabago rin ng batas. Ito ay sumusunod sa mga bagong teknolohiya, pagbabago sa mga values at mga bagong hamon. Ang kakayahan nitong mag-angkop ay matitiyak na mananatiling relevant at makatarungan ang mga batas. Sa huli, ang batas ay parang glue na nagpapanatili sa ating mga komunidad. Ito ang nagbibigay sa atin ng isang sistema para mabuhay ng payapa, malutas ang mga alitan, at humanap ng katarungan kapag kinakailangan. Hindi ito tungkol lamang sa mga patakaran. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang makatarungan at maayos na mundo para sa lahat. Mga benepisyo kapag may batas: proteksyon ng karapatan at kalayaan ng bawat individual. Ang mga batas ay nakakatulong upang tiyakin na ang bawat isa ay tratuhin ng pantay-pantay at may respeto, anuman ang kanilang lahi, relihiyon, kasarian, sexual orientation, o anumang iba pang kadahilanan. Ang mga batas ay nakakatulong din na protektahan ang mga karapatan ng mga minorities at mga vulnerable na grupo, tulad ng mga bata at mga taong may kapansanan. Pangangalaga ng kaayusan at stability. Ang mga batas ay nagbibigay ng isang framework o gabay kung paano dapat kumilos ang mga tao at kung paano dapat lutasin ang mga alitan. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang kaguluhan at karahasan, at upang lumikha ng mas matibay at inaasahang lipunan. Pagpapahalaga sa hustisya at patas na trato. Ang mga batas ay dinisenyo na tiyakin na ang bawat isa ay tratuhin ng pantay-pantay sa ilalim ng batas, at ang mga lumalabag sa batas ay mananagot sa kanilang mga gawaing labag dito. Ito ay nagbibigay daan sa mas makatarungan na lipunan para sa lahat, para sa krimen at kamalian. Ang mga batas ay nakakatulong upang pigilan ang mga tao
na gumawa ng krimen sa pamamagitan ng pagpapakita na may mga parusa para sa kanilang mga gawaing labag sa batas. Ito ay nakakatulong upang mabawasan ang antas ng krimen at gawing ligtas ang lipunan para sa lahat. Paglutas ng mga alitan at pagtatalo. Ang mga batas ay nagbibigay ng tahimik at maayos na paraan para sa mga tao upang lutasin ang kanilang mga alitan. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang karahasan at alitan at upang mapanatili ang sosyal na pagkakaayos. Paggawa ng framework para sa economic at social development. Ang mga batas ay nakakatulong upang lumikha ng isang maayos at inaasahang kapaligiran para sa mga negosyo na mag-operate at maaari rin itong isulong ang pag-unlad ng lipunan sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga karapatan ng mga manggagawa at pagbibigay ng mga programa para sa kagalingan ng lipunan. Pagpapanatili ng mga halaga at tradisyon ng lipunan. Ang mga batas ay maaaring sumailalim sa mga shared values at tradisyon ng isang lipunan at maaaring makatulong sa pagpapanatili ng pagkakaisa. Batas sa Saudi. Ang Saudi Arabia, isang bansa na may mayaman na kultura, kilala rin sa kanyang natatanging sistema ng batas. Sa pinakatuktok nito, ang batas ng Saudi Arabia ay nagmula sa mga prinsipyong Islamic, partikular na ang Sunni School ng Islamic Jurisprudence. Ang sistemang legal na ito ay dinisenyo upang pamahalaan ang iba't ibang aspeto ng buhay sa kaharian. Islamic law, Sharia. Ang batas ng Saudi Arabia ay nakabase mula sa Islamic law na kilala bilang Sharia. Ito ay naglilingkod bilang pangunahing pinagmulan ng mga batas sa bansa. Ang Sharia ay sumasaklaw sa iba't ibang mga religious at moral na prinsipyo na nagmumula sa Quran, ang banal na aklat ng Islam, at sa Hadith, ang mga kasabihan at gawain ng Propetang Muhammad. Ang mga prinsipyong ito ang nag-uudyok sa personal na conduct at public policy. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang mga bagong batas sa Saudi Arabia. Narito ang mga bagong batas o patakaran sa Saudi Arabia. Ang mga individual na nagsasampay ng kanilang mga kasuotan o damit sa labas ng balkonahe ay pagmumultahin ng 1,000 Saudi Riyals o katumbas na 15,154 pesos. Bawat gasolinahan ay dapat magkaroon ng isang moske at ang hindi sumunod nito ay magkakaroon ng multang 5,000 Saudi Riyals o katumbas na 75,769 pesos. Ang sino mang tao, alinmang mamamayan ng Saudi o expats, ay aarestuhin at ikukulong ng 2 taon kung mahuhuling may dala o gumagamit ng mga droga para sa personal na paggamit. Ang mga individual na mahuhuli na naglilipat ng lokasyon ng mga basura ay pagmumultahin ng 500 Saudi Riyals o katumbas na 7,577 pesos. Ayon sa kagawaran ng Human Resource and Social Development, hindi na kinakailangan ang pagtatrabaho sa ilalim ng araw. Ang pagkukulang sa paglilinis ng kubeta sa istasyon ay magdudulot ng multang 2,500 Saudi Riyals katumbas na 37,885 pesos. Po mga karekrod, sana ay naliwanagan kayo sa mga bagong batas sa Saudi Arabia. Mahalagang maging updated sa mga bagong batas sa bansang iyong pinagtatrabahuhan para makaiwas sa paglabag ng mga batas at magbayad ng mga multa o makulong. Sana ay laging tatandaan ng ating mga OFWs, kayo ay nagtatrabaho sa ibang bansa at nararapat lamang na sumunod sa mga alituntunin sa bansang ating pinagtatrabahuhan. Sa bidyong ito ay pinag-usapan natin ang mga sumusunod. Ano ang batas at bakit kailangan may batas?
mga benepisyo kapag may batas, batas sa Saudi Arabia, at mga bagong batas sa Saudi Arabia. Para sa kalaman ng lahat na ang Recruit PH ay may live stream every month na kung saan ay mag-i-enjoy na kayo at magkakaroon pa kayo ng chance na manalo ng 10,000 pesos. Meron itong Early Birds Raffle, isang tanong isang sagot, raffle, at bingo na kung saan ay may jackpot prize na 10,000 pesos. At para sa aming masugid na followers at subscribers ay meron ding top fan of the month bilang YouTube commenter, FB reactor, at FB commenter. Halina at samahan niyo ako at siguradong mag-enjoy kayo sa mga bagong video at marami pang chance na manalo ng malaki pang premyo sa aming live stream. Salamat sa panonood at kung nagustuhan po ninyo ang video ito ay sigurado pong magugustuhan ninyo ang iba ko pang mga video. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong mag-alangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. Para sa suggested video, pindutin po dito. Para sa napakagandang playlist, pindutin po dito. At pakisubscribe na rin po dito. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Recruit ay prioridad namin ang inyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, kabayan!